5 araw na malagi si mama sa ospital hanggang sa siya ay na-discharge. Ang dami pang test ang ginawa kay mama noong nasa ospital pa kami, pero peptic ulcer lamang ang na-diagnose sa kanya. Nagtataka lang nga ako kasi kung ulcer pala ang sakit, bakit halos mawala na siya ng BP? Bakit sinasabi niyang nanlalamig ang katawan niya? Bakit kapansin-pansin ang pamumutla ng balat niya? Tsaka hindi naman siya umiinda ng masakit sa parteng tiyan kung peptic ulcer talaga. Doon ay mas lalo talaga akong nawirduhan. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang agam-agam na iyon dahil ang importante ay umayos na ang lagay ni mama. Kaya nung umuwi na kami ng bahay, eto at si Aling Gloria ang sumalubong sa amin at galit na galit. Pambungad niya sa amin kung bakit daw namin tinanggal yung harang sa gilid ng bahay. Sabi ni Papa, nilinisan lang kasi ng mga anak ko po yan, Aling Gloria. Marami na rin po kasing naipon ng mga tuyong dahon. Tsaka pinaluwagan po namin yung hukay dyan. Wala akong pakialam. Kahit pa maging gabundok na yung basura at tuyong dahon dyan. Kapag sinabi kong huwag niyong bubuksan, dapat hindi niyo bubuksan. Wala na akong magagawa kung ganito lang din naman kayo. Ang gusto ko, mag-impake na kayo at umalis na kayo dito sa bahay ko dahil hindi kayo marunong sumunod sa utos. Bibigyan ko lang kayo ng 3 araw para mamalagi pa dito. Tapusin nyo na lang yung huling ibinayad nyo. Mawalang galang na po, Aling Gloria. Hindi nyo naman po kailangan na magsisigaw pat padabog na sagutin si Papa. Huwag po kayo mag-alala. Aalis naman po talaga kami dito, Aling Gloria. Hindi nyo na po kailangan pang sabihin yan. Hindi nyo na po kailangan na ipagtabuyan kami at palayasin pa. Pero ang tanong ko lang po sa inyo, ano po ba talaga ang meron sa gilid ng bahay ninyo at ayaw ninyong malaman namin kung ano ang naririyan at kung bakit ganyan na lang po kayo magalit sa amin? Dahil ba tinanggal namin yung yero na nakaharang dyan? May tinatago po ba kayo dito sa bahay ninyo? Kaya po pala siguro hindi nagtatagal yung mga naunang tumira dito, no? Yung kahon po na nasa ilalim ng lupa malapit sa butas na nakatapat sa lababo. Ano po yun? Bakit simula nung natamaan ng kapatid ko yun, may umalingasaw po na mabaho. Hindi lang basta mabaho. Amoy ng nabubulok. Parang patay. Ngayon sagutin niyo po yung mga tanong ko. Bakit lahat na lang sa bahay na ito ay magkakatapat? Mula sa bintana, sa pinto, sa mga pintuan na magkatapat din at sa mga salamin na nakaharap sa mga pintuan. Bakit may kung anong elemento kaming nararamdaman sa bahay na ito? Yung aso kong si Hotdog, sobrang lakas pa noon bago kami lumipat dito. Pero nung nakalipat na kami, siya ang unang nagkasakit hanggang sa mamatay siya. Kahit ngayon mga pinuntahan namin mga vet, hindi alam ko ano nangyari sa alaga ko. Bakit may nakikita rin kaming itim na anino dito sa may gawing hagdan? Sino rin yung batang babae at lalaki na minsan namin nakita lahat dito? Bakit ang malas ng bahay ninyo? Sagutin niyo ako. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Gloria sa mga sinabi ko. Ang naging sagot lamang niya ay, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi malas ang bahay na ito. Huwag niyo ibahin ang usapan. Basta ang gusto ko, matapos ang 3 araw ay hindi ko na kayo makikita dito. Agad naman itong umalis. Sa mga inasal niya sa amin. Hindi ako pwedeng magkamali. May tinatago nga si Aling Gloria sa bahay. Kinabukasan ay pumunta sa bahay yung kasama ni Papa sa trabaho.
Tinanong naman ito ni Papa kung may alam ba siyang pwede naming malipatan. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Tito Clyde. At wala nga po talaga sa hinagap na ang paghingi ng tulong ni Papa kay Tito Clyde ang siyang magpapaliwanag sa amin sa mga kababalaghang ito. Pre, may alam ka ba na pwedeng malipatan kahit paupahan lang? Pinapaalis na kasi kami ng may-ari dito eh. Kahit naman hindi pa niya naman kami pinapaalis talagang may plano naman na kami. Sobra kasing malas tong bahay na to. Ganun ba? Sa bagay. Uy pre, atin natin lang ha. Sa totoo lang, hindi naman ako magugulat kung bakit kayo aalis dito. Dito rin kasi kami nakatira noon. Kung alam ko lang na dito pala kayo lilipat, dapat pala pinigilan ko na kayo noong umpisa pa lang. Ano sabi mo pre? Dito rin pala kayo nakatira noon? Ano bang meron sa bahay na to? Noong nakatira kasi kami ng pamilya ko dito noon, yung dalawang anak kong babae, palaging ginagambala daw ng kung anong elemento. Hindi naman kami nagpapaniwala sa mga ganyan. Kaso yung mga anak ko puro dalaga at saka hindi naman matatakutin kung tutuusin. Pero nung nakatira na kami dito, halos gabi-gabi na lang silang nagsisiiyakan dahil may nakikita daw silang anino o kaya naman ay batang tumatakbo sa second floor. Tsaka pre, ang mas nakakabahala pa, tuwing matutulog daw sila, sabay pa silang binabangungot. Kesyo may babae daw na nakadagan sa kanila, tas nanilisik pa yung mga mata. At ang mas nakakatakot pa daw pre, lumalabas yung dugo sa mga mata niya. Yung ngiti daw ng babaeng iyon ay abot hanggang tenga. Alam mo yung parang hiniwa yung bibig? Yun yung description ng mga anak ko. Kaya hindi na rin naman kami nakatiis Talagang kusa rin kaming umalis. Kami nga din pre. Simula nang tumira kami dito, puro kamalasan yung mga nangyari sa amin. Araw o gabi, walang pinipili. Palaging ginagambala ang pamilya ko. Minsan din yung mga gamit namin sa kusina pinapakialaman pa. Magigising na lang kami na magulo na kahit inayos naman ito ng asawa ko bago kami umakyat ng kwarto nung gabi. Since naririnig ko ang usapan nila ay hindi na rin ako nakatiis kung kaya't ikwento ko rin sa kanila ang nangyari sa gilid ng bahay nang minsang maglinis kami dun. Pakiwari ni Tito Clyde. Malinaw na may nangyari talaga sa bahay na ito at ayaw nilang malaman natin. Yun nga din yung conclusion namin pare. Basta pre, maganda umalis na kayo dito. Baka mamaya ikapahamak nyo pa itong pagtuloy dito sa bahay na to. Kinagabihan nga noon Sir Red ay nag-ayos na kami ng gamit. Uuwi muna kami kina lolo at lola. Dala naman namin ang iba naming mga damit at gamit. Yung bang kayang bitbitin lang. So dun muna kami matutulog tapos kinabukasan ay babalikan na lang namin yung iba pa naming gamit. So pagdating namin kinabukasan sa bahay ni Aling Gloria, muli na naman niyang inayos yung yero na tinanggal namin sa gilid ng kanyang bahay. Binalik niya sa dating ayos. Hindi na niya kami pinansin basta't patuloy lang siya sa pag-aayos nun. Nilapitan siya ni Papa at nagpaalam na kukunin na namin ang lahat ng gamit namin dahil aalis na talaga kami. Pero bilang respeto, nagpapasalamat pa rin po kami dahil sa pagpapatira niya sa amin doon. Hindi na rin naman nagsalita pa si Aling Gloria, bagkus ay tumango na lamang.
Nang makarating na yung sasakyan na pagkakargahan namin ng iba pa naming mga appliances o kasangkapan, doon parang nabunutan ako ng tinik dahil sa wakas makakaalis na rin kami sa bahay na yun. Habang abala kami sa paglalabas ng mga gamit ay umalis na si Aling Gloria. Tapos na rin naman niyang ayusin yung harang na yero. Talagang hinigpitan na niya yung pagkakatali nito sa pader. Yun bang tipong kahit anong gawin mong bukas, mahihirapan ka sa pagkalag. Nakakarga na rin namin lahat ng gamit namin sa sasakyan nang biglang nag-text sa akin si Rita. Ang sabi niya sa text, "Be, asan ka?" Reply ko naman, "Uwi kami doon kina lolo't lola ko, be. Aalis na kami dito sa bahay na tinitirhan namin." Mabuti naman kung ganun. Pero bago kayo umalis, mag-alay ka muna ng dasal sa bahay. Pakiusapan mo yung mga elemento na huwag silang susunod sa inyo. Sabihan mo rin sila na kung ano man ang nangyari sa kanila noon ay wala kayong kinalaman. Ang dapat nilang singilin ay yung mga taong gumawa sa kanila niyan. Huwag mo rin kalimutan na ipagtirik sila ng kandila. Nagpasalamat na lang din ako sa mga huling paalala ni Rita. Agad ay ginawa ko rin yung sinabi niya hanggang sa lumipas ang ilang buwan simula nang nakaalis kami sa bahay na iyon. Nabalitaan na lang namin na pumanaw na pala si Aling Gloria. Ang sabi, pinangungot daw ito doon mismo sa bahay na tinirhan namin. Doon daw kasi siya natulog nung gabing iyon bago siya pumanaw. Sabi nung pinsan kong si Aya na nakatira lang malapit sa kanila, may papel daw na nakuha sa kamay ni Aling Gloria. Malinaw na may isinulat doon at ang nakasaad ay Hukay, Lupa, Lababo. Kaya kinabukasan, yung kasambahay niya daw nagtawag ng mga lalaking pwede niyang utusan na hukayin yung nasa gilid ng bahay kung saan nakatapat yung lababo. Ito rin eksakto yung hinukay ng kapatid ko nung araw na pinapaluwag niya yung butas sa gilid ng bahay na kung saan natamaan nga niya ang isang kahon na gawa sa kahoy. Nung nahukay na nga daw po nila, laking gulat nila dahil pagbukas ng kahon ay buto ng mga tao ang naroroon. Base sa kanilang mga laki, buto ng matanda at isang bata ang naroroon. Pinuntahan agad ng mga pulis yung mga anak ni Aling Gloria para maimbestigahan. Agad ay nagtanong ako kay Aya kung may nakulong ba sa kanila o kung may alam ba siya sa naging investigasyon ng mga pulis. Pero ang sabi niya ay wala daw. Sa katunayan, bigla nga din pong naging tahimik yung kasong yun. Ngayon, may asawa na ako, Sir Red, at kakauwi lang namin noong 2019 sa Bukidnon. Sabi nung kapatid ko, pinaparentahan ulit ng pamilya ni Aling Gloria yung bahay at maniwala man kayo sa hindi, 1,000 pesos per month na lang daw ang renta sa bahay na yun. Sabi ko naman sa kanya, kahit umabot pa ng piso lang per month yung renta ng bahay na iyon, hindi na ako ulit titira doon. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments.
Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.